Narinig nyo ba yun guys kung gaano ka-crunchy yung ating bars na ginawa ngayon? Ayan, gusto nyo ba itong matutunan guys? Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Dito sa ating saucepan, ilagay lang natin yung ating butter. I-melt lang natin ito hanggang sa mag-golden brown lang yung color niya. Etong pag-brown natin ng butter, iba yung nabibigay niya na flavor dun sa ating bars. Nandun yung pagka-nutty flavor. At ito rin yung naging dahilan kung bakit fudgy at chewy yung ating bars. Then ayan, continue lang yung pag-mix natin. Huwag po nating iiwanan para hindi po siya masunog agad. Kailangan din po mahina lang din yung apoy natin. Antayin lang natin hanggang sa medyo kumonti lang yung bubbles or yung bula dito sa ating saucepan. Then ayan guys, nakikita nyo kapag ganito na yung color niya, ayan, ganyan lang dapat. Ayan, golden brown na siya. Pwede na ito. Ayan, patayin na natin yung ating apoy ngayon. Then, ilagay na natin yung ating white chocolate chop. Ayan, ang ginamit ko pala dito guys ay compound chocolate. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand, basta yung pang baking na chocolate. Ilagay na rin natin yung ating matcha powder. Ayan, mas maganda kung dito natin siya isabay para sigurado tayo na ma-dissolve talaga siya or wala tayong maiwang mga buo-buo. Kasi kapag doon natin siya isabay sa flour, ayan, may tendency na may mga maiiwang mga lumps. Kaya, mas maganda, ma-dissolve po natin muna yung ating matcha powder. Then, ayan, continue na natin yung pag-mix natin hanggang sa wala na tayong nakikitang mga lumps ng matcha powder. Then, hayaan lang natin itong lumamig ng mga 5 minutes. Then, dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating egg at saka yung ating sugar. I-beat lang natin ito guys ng mga 7 to 10 minutes hanggang sa mag-double lang siya ng volume or makikita yun magiging light and pale na yung color niya. Ayan, kapag inaangat natin yung ating beater. Ayan, parang nagpo-form na siya ng ribbon. Pwede na ito. Then, ilagay na natin yung ating napalamig na chocolate mixture. Mix lang natin ito ulit na mga 30 seconds lang hanggang sa well combine lang yung ating egg at saka yung ating chocolate mixture. Scrape lang natin yung side ng ating mixing bowl para yung nasa ilalim ay mahalo po natin. Kasi yung mga gilid-gilid guys, may mga iba dyan na part na hindi na aabot ng ating beater. Kaya kailangan natin i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl. Ilagay na rin natin yung ating vanilla. Ayan, paste yung ginamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng extract. Pagkatapos nating haluin, ilagay na natin yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour at saka yung ating salt. Ayan, dito ko na siya sinala guys. Pwede nyo naman siyang salain na bago kayo mag-start para diretso nyo na siyang ilagay dito sa inyong mixing bowl. Dito gagamit na lang tayo dito ng spatula para hindi na natin ma-overmix yung ating butter mixture. Kailangan cut and fold method lang yung gagamitin natin. Ayan, kasi kapag nag-activate yung gluten dun sa ating flour, magiging hindi maganda yung magiging outcome or kalabasan ng texture ng ating bars. Then dito, habang nakikita natin may dry flour pa, ilagay na natin yung ating nuts. Itong nuts naman guys ay optional lang. Ayan, pero mas masarap kung may nuts syempre. Kahit anong nuts naman, pwede natin gamitin dito. Pwede naman yung mga ordinary nuts lang. Naglagay din ako dito ng white chocolate. Again, ito po ay optional ulit. Kasi nakabukas na kasi ito guys. Sobra lang ito doon kanina doon sa minelt natin. Kaya ginamit ko na. Baka kasi masira lang or matagal ko pa siyang magagamit. Then ayan, ito naman yung ating baking pan. Nag-grease lang ako dito. Then nilagay ko na siya ng baking paper. Kailangan natin siya syempre lagyan ng baking paper para madali nating matanggal yung ating bars mamaya. Then ayan, ang size pala nito ay 7 by 7. Depende na sa inyo guys kung gusto nyo medyo manipis lang yung inyong bars. Pwede nyo siyang ilagay or i-bake sa mas malaking size ng inyong baking pan. Then, ibuhos na natin or ilagay na natin yung ating butter mixture dito ngayon sa ating pan. Kung gusto nyo naman na matcha bars lang yung gagawin nyo, ito pwede na ito guys, i-bake nyo na lang siya sa inyong oven na mag-add lang kayo ng topping sa ibabaw bago nyo siya i-bake. Then, ito itap lang natin siya ngayon ng 2 beses, then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes, depende po sa ating oven. Tipis ko lang dito guys, wag po nating lakasan yung ating oven. Dito kasi nalakasan ko, kaya ayan, medyo nag-brown yung ibabaw niya, pero achieve pa rin natin yung pagka-flaky at pagka-glossy ng top ng ating matcha bars. At saka matatakpan naman din ito mamaya ng ating layers guys, kaya okay lang. Pinalamig ko lang pala ito guys, binalot ko siya ng cling wrap, din ilagay lang natin ito sa fridge or sa chiller na mga 3 to 4 hours. Ito naman yung ating chocolate ganache. Ininit ko lang yung ating cream, pwede po kayong gumamit ng all-purpose cream. Heavy cream pala yung ginamit ko dito guys. Then, ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating chocolate. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-melt lang yung ating chocolate or hanggang sa magiging smooth na siya.
After 4 hours, ito na yung ating matcha bars. Ayan, chilled na ito. Ayan, tips ko lang guys, kahit hindi matcha bars or kahit anong bars na gagawin nyo or brownies, ganyan, mas maganda talaga kapag chilled muna siya bago nyo siya i-cut or i-serve kasi mas nagiging chewy kasi ang ating bars kapag nilalagay muna natin siya sa chiller or sa fridge at mas masarap kasi na-absorb niya lahat ng flavor kapag nire-rest muna natin siya. Then ayan, spread lang natin ng pantay yung ating chocolate ganache dito sa ibabaw ng ating matcha. Pagkatapos natin ilagay yung ating chocolate ganache, ibalik lang natin ito sa chiller or sa fridge ng mga 35 to 40 minutes para mag-set lang ng konti yung ating chocolate ganache layer. Then ito naman yung ating fondant flakes. Ayan. Ito pala yung mabibigay kong tips sa inyo guys. Kasi nakaraan gumawa tayo, diba, dun sa ating chocolate crunch cake. Ayan, medyo light siya ng color dito. Dapat pala ganitong pagka-color yung pag-bake natin. And mas deeper pa yung pagka-brown niya. Kasi mas crispy siya guys. At matagal mawala yung pagka-crispy niya. At saka dapat medyo manipis talaga. Nininipisan ko pa siya dito guys ng pag-bake ko nito. Basta yung procedure nito guys, ayan, nandun yung sa chocolate crunch cake. Ayan, gayahin nyo lang yung, basta yung ang i-adjust nyo, yung pag-bake nyo na lang, dapat ma-achieve nyo yung ganitong color. At dapat manipis na manipis lang yung pag-spread nyo sa inyong baking paper. Pwede kayong gumawa ng maraming batch nito, then stock nyo lang siya. Hindi siya kumukunat guys, or hindi nawawala yung pagka-crispy niya. Basta naka-airtight container lang siya, tumatagal siya hanggang 1 buwan. Then, ito yung pangalawang salang natin. Then, ayun guys, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung ginawa natin nakaraan. Ayan, nakikita nyo, medyo light yung color niya. Mas ma-recommend ko itong isa guys, itong mas dark yung color. Kasi, mas matagal mawala yung pagka-crispy niya at maganda yung texture niya guys, promise. Kasi siguro mas toasted siya, kaya mas crispy siya. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo guys yung pinagkaiba nila. Ito yung medyo light ang color, then ito naman yung dark. Nakikita nyo guys yung kaibahan nila. Mas manipis itong dark color na fondant flakes. Basta dapat manipis lang yung pag-spread natin dun sa ating baking tray guys para mas crispy siya. Then ito na yung ating fondant pistachio crunch layer. Ayan, ito yung ginamit ko dito pistachio cream. Ayan, alam kong marami nang nabibiling mga pistachio ngayon dyan sa Pinas. Ayan, marami na sa online nagbebenta nun. Hindi na tayo mahirapan maghanap. Ayan, then ilagay na, ninit ko lang pala ito sa microwave para medyo runny yung texture niya or yung consistency niya. Then nilagay na natin siya dito sa ating fondant flakes. Ayan, mix lang natin ito hanggang sa ma-coat lang yung ating fondant dito sa ating pistachio cream. Abangan nyo pala guys kasi gagawa tayo ng betbang flavor nitong ating fondant flakes para dun sa ating mga i-upload pa ng mga videos. Marami tayong flavor na abangan, yung mga ube. Ayan, gagawa tayo ng ube version naman. Pwede nyo rin ito ilagay guys kapag gumagawa kayo ng brownies. Ayan, pwede rin siya pang brownies. Perfect din yung combination nilang dalawa. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ibabaw ng ating chocolate ganache layer. Spread lang din natin ito ng pantay. Kung wala naman kayong pistachio cream na available sa inyong kitchen guys, or wala kayong mabiling pistachio cream, pwede naman mag-melt lang kayo ng white chocolate. Then, ihalo nyo na yung inyong fondant flakes. Pwede rin po yun. Itong mga ganitong klaseng dessert guys, or mga pastries, ayan, maganda itong pang negosyo kasi pwede mo siya i-stock lang sa chiller. Pwede kang gumawa ng maraming batch. Halimbawa ngayon parating na yung Christmas. Pwede mo siyang gawin in advance. Matagal naman siya masira guys basta nakalagay lang siya sa chiller. Halimbawa ito kapag sa mga coffee shop, ayan, pwede natin ipang-display ito. Pagkatapos natin ilagay yung pinaka-last layer natin, ibalik lang natin ito sa chillers ng mga 2 to 3 hours hanggang sa mag-set lang yung pistachio crunch layer natin bago natin siya i-cut. Para hindi lang siya sasabog guys kapag ikakat na natin siya. Kasi nga yung buhaghag yung pistachio or yung fondant flakes natin, malambot pa siya. O yung pistachio cream natin. So, kailangan iset muna natin siya para hindi tayo mahirapan mag-cut. Ayan, nakikita nyo yung ating bars. Ayan, chilled na ito. Kaya kahit buhatin natin siya, hindi siya nasisira. Kaya yun yung advice ko guys kapag gumagawa tayo ng bars, kahit anong bars na recipe nyo, kapag gumagawa kayo, mas maganda talaga kung i-chiller nyo muna yung inyong bars bago nyo siya i-cut. At saka mas maganda siya i-cut guys kapag chilled yung ating bars, mas malinis yung pag-slice natin. Then ito guys, paparinig ko lang sa inyo kung gaano ka crispy or ka-crunchy yung ating bars.
Narinig nyo ba yun guys? Napaka-satisfying pakinggan yung pagka-crunchy niya. At syempre, hindi lang siya crunchy, napakasarap din itong combination ng matcha at saka ng pistachio. Akala ko guys, hindi sila match, pero nung tinikman ko, sobrang sarap. At kitang-kita nyo naman yung layers niya guys, napakasarap tingnan. At ganitong mga trending ngayon guys, maganda itong ipang negosyo. Kasi alam naman natin mga Pinoy, kapag anong trending, talagang kahit anong presyong, kahit mahal yan, talagang bibili sa dahil gusto nilang tikman. Hindi siya yung parang hype lang guys, or trending, talagang masarap siya. Kaya siya nagtitrending sa social media. Meron kasing iba dyan na hype lang, pero kapag ka itatry mo, hindi naman masarap. Ito guys, talagang hindi ka madidisappoint. Talagang masarap siya guys. Kaya ginawa natin itong ganitong version, hindi yung sa cake lang. Nilagay din natin siya dito sa bars para tingnan natin kung ano yung magiging outcome niya. At talagang masarap pala siya guys. At hindi ako nagkamali na i-match yung matcha at saka itong pistachio. Perfect silang dalawa guys. Next time, try naman natin gawin yung pistachio, yung pinaka bars niya. Then pistachio din yung crunch na ilalagay natin. Tingnan natin kung alin yung mas masarap. Ayan guys, kitang-kita nyo naman yung texture niya sa loob. Napaka-moist at saka chewy niya. Kasi malalaman mo yun guys pag hindi chewy or moist yung inyong bars. Kapag ipipress mo siya, nahuhulog yung mga crumbs or buhaghag siya yung texture niya. Pero ito guys, kapag ipipress mo siya, nagiging buo siya. Then dito guys, meron ako ditong clear na container. Pwede siyang ilagay dito kapag ipangbenta nyo siya. Dagdagan nyo na lang ng ribbon at saka ng sticker. Ang tips ko lang din dito guys, para hindi masyadong mag-discolorate or mag-iba yung kulay ng inyong matcha bars, hinaan nyo lang yung inyong oven temperature. Kasi yun yung nagiging dahilan kapag gumagawa tayo ng mga bars or mga cakes na may mga kulay. Nag-iiba yung kulay niya kapag after natin siya ma-bake. So, kailangan na mahina lang yung temperature natin. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.